Kayo Comelec, huwag kayong makialam sa aming away. Sa mga makakaliwang grupo ang nagkaso sa amin, makakaliwang grupo, mas matindi yung kaso sa kanila ng Government of the Republic of the Philippines. E di sana pareho kaming hindi maproklama. Bakit sila naproklama? Utang ina. Buisit na kami sa ganyang sistema sa gobyerno. Kayo sa Comelec ang huling gumaganyan. Namumulitika. Ang ina, ganito ba tayo sa Pilipinas? Nagpapaaral tayo ng mga abogado para i-twist lang yung batas at maging discretion lang natin kung kailan gagamitin yung kaso na hausaw. Kung ganyan lahat ng klase ng abogado, wala nang pag-asa ang bansang ito. Puro kayo abogado dyan. Sana naman maging patas kayo. Kami hindi nyo pinoproklama. Lahat ng kasama namin. Malversation of funds, graft and corruption, plunder, citizenship hindi Pilipino, may kaso pa sa drugs, nasa CIA pa, kinasuhan ng terorismo. Lahat sila nakaupo, kami hindi makaupo. Yung ibinoto ng taong bayan, paupuin nyo. Yung pinagre-resign ng Pangulo, mag-resign naman kayo. Lahat ng atensyon nasa inyo na. Ayaw nyo bang pansinin? Kayo na lang ang namumulitika dito, tapos na yung eleksyon. Kayo pa rin ang namumulitika sa resulta ng eleksyon. Putang inang bansa to. Thank you, Attorney Ferdinand Topacio. Last but not the least, the newly elected but not yet proclaimed leader of the Duterte Youth Party List, Chairman and Founder Ronald Cardema, for your closing statement. Masabi ko sa inyo, aming mga kababayan Pilipino, kami sa Duterte Youth Party List ay nasusuka sa klase ng ating gobyerno, sa klase ng politika dito sa ating bansa. Napakaraming kurakot at mandarambong. Siyempre, kumakandidato pa ulit-ulit yung mga yon. Nakita nyo bang hinold yung kanilang mga proclamation? Dito sa ating bansa, kung sino yung mas maraming nakurakot at na-plunder, sila pa ang nananalo sa mga kaso. Kami, Duterte Youth Party List, hindi nangungurakot, nagpapanukalang batas para ibalik ang death penalty sa mga kurakot. Kami pa ang pinapahirapan. Kung sino pa yung hindi nagvo-vote buying, naglalabas kahit piso, kami pa ang kinasuhan ng vote buying. Kung sino pa ang lumalaban sa mga teroristang NPA, kami pa ang nakasuhan ng promoting violence. Ganyang karumi ang politika sa ating bansa. Kaya kami, nagsasawa na rin talaga kami. Kaya masabi ko sa inyo, sana sa inyong tulong, di ba? Maproklama kami dahil 2 milyon ang bumoto at makaupo tayo sa Kongreso. At masabi ko sa inyo, ganito na lang gagawin natin sa Kongreso dahil 3 naman yung congressman namin. Gagawin namin 24 oras ang opisina namin sa Kongreso. Kung iba, office hours lang. Kami ang office hours namin 24 oras. Merong staff sa umaga, may staff sa gabi. Kung meron kayong gustong panukalang batas, sabihin nyo sa opisina ng Duterte Youth Party List, yun ang gagawin naming House Bill kung anong gusto nyong panukalang batas. Kung meron kayong nirereklamo na ahensya ng gobyerno na masungit sa inyo, ayaw kayong paglingkuran ng ayos, kami ang magpapatawag sila sa kanila sa Kongreso. Yan lang ang advokasya namin sa gobyerno. Puro kami reservist sa military at meron pang galing talaga sa PMA at PNPA. Ang mga pangarap ng mga tropa ng gobyerno ay magserbisyo kahit ikamatay nila yon. Yan ang pangarap namin sa bansa. Kaya kung merong tayo sa amin, kaya kami, hindi kami natatakot sa aming kaaway. NPA, mga teroristang grupo, mga makakaliwang grupo. Kahit ambushin kami, okay lang. Yan ang aming gustong gawin para sa bansa. Kayo Comelec, huwag kayong makialam sa aming away. Sa mga makakaliwang grupo ang nagkaso sa amin, makakaliwang grupo, yung gobyerno ng Pilipinas nagkaso sa kanila, eh di sana pareho kaming hindi maproklama. Bakit sila naproklama? Mas matindi yung kaso sa kanila ng Government of the Republic of the Philippines. Sila nagkaso lang sa amin,
kami hindi makaupo. Dahil sa inyong pamumulitika at mga business as usual nyo dyan. Anong gagawin nyo? Ituturo nyo sa akin kung sinong kukuhanin kong abogado para ma-resolve yung kaso? Utang ina. Buisit na kami sa ganyang sistema sa gobyerno. Kahit si Bongbong Marcos, buisit na. Kayo sa COMELEC ang huling gumaganyan. Namumulitika. Kaya masabi ko sa inyo, kung hindi pa aayusin to ng COMELEC, taong bayan ang nagagalit sa'yo dahil ayaw mong paupuin yung ibinoto nila. Si Bongbong Marcos na rin ang nagagalit sa inyo at pinagre-resign kayo dahil namumulitika kayo. Ita-technical nyo lang bilang abogado. Technically, we are not a member of the cabinet and we will not file resignations. Ang ina, ganito ba tayo sa Pilipinas? Nagpapaaral tayo ng mga abogado para i-twist lang yung batas at maging discretion lang natin kung kailan gagamitin yung kaso na hausaw. Kung ganyan lahat ng klase ng abogado, wala nang pag-asa ang bansang ito. Kaya sana naman, yung ibinoto ng taong bayan, paupuin nyo. Yung pinagre-resign ng Pangulo, mag-resign naman kayo. Lahat ng atensyon nasa inyo na. Ayaw nyo pang pansinin. Kayo na lang ang namumulitika dito, tapos na yung eleksyon. Kayo pa rin ang namumulitika sa resulta ng eleksyon. Sa mga commissioner at mga director dyan na mga yes man, taga-bulong kay George na, kapag kinasuhan kayo, hindi nyo pwedeng sabihin na inutusan lang kayo ng head of agency. Puro kayo abogado dyan. Sana naman maging patas kayo sa inyong pag-interpret ng batas at mga regulasyon. Nakalagay sa inyong rules. Kahit may kaso, basta hindi final, pwede iproklama. Kami hindi nyo pinoproklama. Lahat ng kasama namin. Malversation of funds, graft and corruption, plunder, citizenship, hindi Pilipino, may kaso pa sa drugs, nasa CIA pa, kinasuhan ng terorismo. Lahat sila nakaupo, kami hindi makaupo. Gaano ka-twisted ang pag-interpret nyo ng batas? Utang inang bansa to. Thank you very much to a very thought-provoking discussion today by the three passionate and eloquent experts on election and governance and politics. Thank you, Chairman Ronald Cardema, for speaking very frankly, emotionally. Maraming nag-message dito na mga journalists and other people watching. Congratulations daw sa inyo. Nanalo kayo ng 2.3 million votes even though you did not spend billions and you did not have movie stars endorsing you. Sabi nila, nagulat daw sila na you still got a lot of votes from David Ayat. And also, thank you daw to Attorney Ferdy Topacio for defending a lot of important cases. And also, congratulations to Vice Mayor-elect Attorney Harold Respicio. Pang-ano din siya, congressman na rin daw siya. At saka pang-senator kayo tatlo. Thank you very much for this talk here at Pandesal Forum. May tradition tayo dito. It doesn't matter whether you are ambassador, movie star, or presidential candidate. All of you may pandesal. Pero today, may additional special gift pa kayo. Yung sikat na Pandenora na ginawa natin ito Pandenora. Kasi birthday ni Nora a few days ago.